May mga guro raw na ayaw nang magsilbi sa darating na eleksyon dahil sa naranasan di manong harassment. Aminado ang Department of Education na dumarami nga ang kaso ng harassment sa mga teacher. Bukod dyan, meron ding hindi nabayaran sa kanilang serbisyo sa eleksyon. May report si Marisol Abduraman. Hindi malimot ng mga guro ang dinanas na karahasan noon. Dalawa pa nga sa kasamahan nila na baril at napatay sa Dato Piang. Sa barangay Dato Gumbay, merong din namatay na guro nung nakaraang barangay eleksyon. Takot man, hindi na matatalikuran ng mga guro ang mandato sa kanilang magsilbi sa eleksyon. Nag-iisa lang po ang ating mga DEIs pagdating sa mga problema. But then, hindi po tayo nakarating sa punto na talagang mag-decline. Hindi lang sa Mindanao nakakaranas ng ganitong harassment ang mga guro. Noong 2007 sa Batangas, sinunog ang isang eskwelahan sa bayan ng Taysan habang naghahanda ang mga guro para ilipat ang election return sa munisipyo para sa canvassing. Isang guro ang namatay. Sa Maynila naman, si Von Medoranda na halos 20 taon na nagsisilid bilang BEI, hindi raw makakalimutan ang naranasan noong nakaraang 2010 elections. Para kaming hinostage noon. Nandito pa sa sariling paaralan, parang anarkiya na nga. Ang hanap na namin, pahinga na. Maihatid yung, kasi tungkulin namin yun yung mga election paraphernalias, ballot box. Sila, pipigilan kami. Saan nyo dadalhin yan? Ayon sa Department of Education, may mga report silang natatanggap hinggil sa panghaharas kundi man pananakit sa mga guro na nagsisilbi sa eleksyon. Kaya nga raw puspusan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa COMELEC at PNP para matiyak ang kaligtasan ng mga guro. Tayo po'y nakikipag-ugnayan po sa kanila na kung mayroon po dapat ideklarang election hotspot, atin pong tinututukan ito. Tinututukan talaga natin yung mga possible areas o mga possible incidents na masasabi nating marahas. Kaya nga tayo may ini-implement na election gun ban. Ang guro naman na si Luz Cruz, dismayado rin daw sa naranasan ng eleksyon. Hindi raw siya naharas o nasaktan pero hindi naman siya nabayaran. Nagsiserve ka na, magdamag ka na supposed to be you're sleeping na sa loob ng bahay mo, nagpapahinga ka na, tapos hindi ka mababayaran. Pagtitiyak ng DepEd, hindi na mata-thank you ang pagod ni na Sir at Ma'am ngayong eleksyon. Na-validate na po na sila nga po ay nagsilbi bilang Board of Election Inspectors. Inaasahan po natin na yung 3,000 allowance na ibibigay po sa kanila ay makukuha po nila kaagad-agad. Maliban sa 3,000 pesos, may 500 pesos rin daw na transportation allowance at 500 pesos para sa sealing at testing ng PCOS machines. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang DepEd sa Integrated Bar of the Philippines o IBP at Public Attorney's Office UPAW para sa anumang tulong na maaaring ibigay sa mga guro. Hindi nga biro ang papel na ginagampanan ng mga guro tuwing eleksyon, bagamat nahaharap sa panganib. Handa pa rin daw silang tuparin ang kanilang tungkulin sa bayan. Marisol Abduraman, GMA News.